Okay, tuloy tayo. Yun nga, inop ko na. Brother Mark, pakiulit ng ano mo, dagdag pagpapakilala, Brother Mark. Okay. Ako po, good evening, mapagpalang gabi sa lahat ng makakapakinig ng talakayan nito. Ako po tayo maniniligan sa aral ng OSAS na ito'y tamang aral. Nabibilang po ako sa One God Believer, Born Again One God Believer, or tatawag nila Oneness. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, dako tayo kay Brother Alvin. Brother Alvin, 2 minuto. Magandang gabi sa lahat at salamat sa ating Chief Admin dito sa Philippine Debaters Association, PDA. At magandang gabi sa ating makasamaan dito, Brad Luther, Brad Rocky Tulog at si Brad Martin na katunggali ko ngayon sa aming talakayan na patutunayan niya ang once save, always save, isang biblical doctrine na ayon sa Biblia. So ang batayan namin, walang ibang reference kundi Bible. Ako si Brad Alvin, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. Kasi wala kaming aral na OSAS, kaya ako dito stand will be negative. Maraming salamat at balik sa iyo, Badros. Okay, bago natin umpisahan ang debating ito, nais ko munang tanungin kayo, 10 minutes lang ba or 12 minutes or 15 minutes ang ating presentation? 10-7, Badros. 10 minutes stand, 7 minutes cross. Okay, Brother Mark, okay lang ba, Brother Mark? Sige lang po, maiksi lang naman itong topic na to. Okay, so umpisa natin ang presentation ni Brother Mark Umbaw sa topic na OSAS. Brother Mark, 10 minutes. Okay. Ipauna ko na para hindi na tayo ikot-ikot, paulit-ulit. Pauna ko na ito, ang paniniwala sa OSAS ay paniniwala na nakamtan na natin, ibinigay na sa atin ang kaligtasan. Ito'y isang pangako. Pangako ng kaligtasan na natanggap na natin. Linawin ko po yung kaligtasan, kaganapan ng kaligtasan sa kabilang buhay pa yon. Okay, sa heaven pa yon. Sa sa bagong lupa at bagong langit pa lang yung kaganapan. Pero yung pangako, nakamtan na natin na binigay na at hindi na ito babawiin ng ating Diyos na tagapagligtas. Hindi na ito babawiin. Ang ibinigay na ito, yung pangako na ito ay binigyan ng kaligtasan, garantisado na to. Sigurado na to at hindi na to mawawala. Okay? Pero, bakit importante ang aral ng OSAS? Bakit? Kasi hindi naiintindihan ng marami, yung OSAS ay ang tulugan niya, Ebanghelyo. Yung mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Pag naligtas ka, ligtas ka palagi. Yun yung Ebanghelyo. Yung kasiguraduhan ng kaligtasan, binyaran na ni Yahushua ang lahat ng kasalanan. Una, yun ang unang yung meaning ng Ebanghelyo. Pangalawa, nalista tayo sa ilalim ng sumpa sa pamamagitan na wala tayo sa ilalim ng kautusan. Pangatlo, inaring ganap, umatuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil sa tinapos sa gawa ni Yahushua. Pang-apat, pagtanggap ng regalo. Tinanggap na natin yung regalo ng Diyos. Hindi yung tatanggapin mo pala pag namatay ka na huli na ang lahat. Hindi mo sinampalatayanan yung pangako. Panglima, yung pagsiselyo ng Holy Spirit at pag pinagkalooban tayong maging anak ng Diyos. Ito yung Ebanghelyo na kung saan sa ibang pagpapakahulugan, OSAS, kaligtasan na kasiguraduhan, minsan kang naligtas, hindi na mawawala ang kaligtasan. Yan ang ibig sabihin nun. Ngayon, isa-isahin ko yung ipaliwanag ko naman kung ano ba yung OSAS ng born again, kasi may ibang OSAS na hindi palagay ko magkaiba sa tinatayuan kong OSAS. Kasi yung OSAS sa tinatayuan ko, may 3 stages. Una, kailangan mong maniwala na may isang Diyos. Diba? Kailangan sa Exodus 23, Deuteronomy 5:6-7, Mark 12:29-32, Deuteronomy 6:4, isa lang ang Diyos. Tapos sa Corinthians, Ephesians, sa John, ang Diyos na yan, Diyos Ama. Yung sa 1 Timothy 3:16, nahayag ito sa laman. Kung nahayag ito sa laman, nangaral ito sa John 3:3 ng kailangan mong ipanganak uli.
O, hindi pwede kasi tayong manampalataya pero ang dami mong sinasambang Diyos. May Maria, merong 3 persona, merong mga santo, merong ano pa ba? Mga anghel, yung mali yun. Oo. Dapat kung sasamba ka sa isang Diyos, isa lang ang Diyos, walang iba. Siya lang. Pangalawa, itong Diyos na to, nangaral, nung nagkatawan tao siya, nangaral siya sa John 3:3 ng you must be born again. Ngayon, pag na-born again tayo, nakikibahagi tayo sa kamatayan niya sa cross of Calvary. Namatay siya, nabuhay siya, ganun din ang mangyayari sa atin. Magkakaroon tayo ng kapanganakan muli sa Espiritu. Pag ipanganak ka sa Espiritu, ito yung magbubunga ng pag-ibig. Ito yung magbubunga ng pag-ibig. At lahat ng kautusan, para malinaw, no? Pag ikaw ay may pag-ibig, lahat ng kautusan nasunod natin. Kaya dapat maging malinaw itong dalawang bagay na to. Ito ang lagi kong naririnig sa argumento ng OSAS. Yung faith tsaka work, pinaglalaban. Kung saan hindi ito magkakontrahan, kundi ito ay magkasama. Kasi may tinatawag na work, dalawa kasi ang meaning ng work eh. Yung unang work, yung pagkakaunawa ng marami, ito yung hypocrisy, self-righteousness, under the law, yung hypocrisy without love, work without love. Okay? Lahat yan is maruming basahan sa harapan ng Diyos. Walang kabuluhan. Yung work na yan, yung under the law, yung pagsunod sa kautusan para maligtas, yung kabanalan mo, pagiging inaaring banal ka sa pagsunod sa kautusan, lahat yan ay walang kabuluhan dahil hindi yan ang work na tinutukoy ng Diyos na buhay sa Scripture. Ano po ba yung tinutukoy na work? Ito yung bunga ng pananampalataya na kung saan nananampalataya ka sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito yung mga talata. Hindi ko na babasahin isa-isa kasi napakarami ito. Galatians 5:4-6, Ephesians 3:17, James 2:15-17, 1 Corinthians 16:14, Romans 10:10. Lahat ito ay paggawa, yung pananampalataya mo gumagawa na may pag-ibig. Ito yung mabangong salmo sa harapan ng Diyos, ito yung kinalulugdan ng 4 Diyos. minutes. Salamat. Righteousness from God, ang ibig sabihin ng faith, righteousness from God under grace. Ngayon, para malinaw, yung faith, ito yung unang hakbang, di ba? Nabanggit ko kanina, unang stage, manampalataya sa iisang Diyos. Di ba? Nagpasakop tayo. Sumasamba tayo sa isang Diyos. Yun yung faith eh. Yun yung faith. Doon nagsisimula yung gawa at yung pag-ibig. Ngayon, kapag na-achieve na natin tatlong stages na to, pag na-achieve na natin tatlong stages, doon ko ginagarantiya na ang tao ay ligtas. At once naligtas na siya, dahil na-achieve niya yung tatlong stages eh. Yung tatlong stages na to, na-achieve niya, guaranteed, sigurado ang kaligtasan, hindi na to mawawala. Linawin ko, unang stage, believe in one God, be born again, wala ka na sa ilalim ng law. Pangatlo ay nagbubunga ng pag-ibig, dahil ipanganak ka sa Espiritu. Pag na-achieve mo tatlong to, garantisado na hindi ka ma-impyerno at hindi ka na mawawala sa kaligtasan. Hindi na babawiin ang kaligtasan. Ang problema kasi sa Roman Catholic, diretsahan ko sasabihin to. Ang problema sa Roman Catholic, kombinasyon ng under the law at under grace, kombinasyon, mali ito. Bakit? Kasi para sa kanila, yung binayaran ni Yahushua, yun lang bago ka na born again. Yung kasalukuyan na ikaw ay na born again, yun lang yung kasama sa mga binayaran. Yung mga future na kasalanan, 2 minutes. Hindi na binayaran kasi kailangan nilang magpakabanal para maligtas. Sa amin hindi. Ligtas na kami kaya kami nagpapakabanal.
Sumusunod kami sa kautusan dahil ligtas na kami, bunga ng pag-ibig. Ang problema sa Katoliko, may mga sacrament pa sila, purgatorio, dahil kulang yung binayaran ni Yahushua sa cross of Calvary. Malaking blasphemy. Kaya ganito ko excited o ganito ko ganado ipangaral ang OSAS dahil pinalalabas nila ng mga Roman Catholic na kulang ang binayaran ng dugo ni Kristo sa cross of Calvary dahil kailangan pa nilang trabahuhin yun. Kailangan pa nilang umasa sa purgatorio. Kailangan nila sumunod sa Ten Commandments para maligtas. Kailangan nila magpakabanal para maligtas. Hindi sila inaring banal, hindi sila inaring matuwid, hindi sila nilinis, hindi sila pinatawad sa mga future na kasalanan nila. Hindi ganon. Sila ay may malaki ang bahagi pa nila para sa kaligtasan nila. At yun ang pinaggagawa ng Hudyo, kaya sila hindi nalaglag sila sa grasya. Bakit sila nalaglag sa grasya? Ba't nawala sila sa grasya ng Diyos? Kasi tatrabahuhin nila ang kanilang kaligtasan para sila ay maligtas. Malaking kasalanan, malaking blasphemy yun pagdating sa aral ng Ebanghelyo, pagdating sa mabuting balita at sa ginawa, tapos na ginawa ng ating Diyos sa cross of Calvary. Yun ang nilalapastangan nila. Para bang ganito, wala silang pinag-iba sa Hudyo eh. Iba yung Hudyo. Salamat. Time's up. So, Brother Mark, pwede ba request mag-open cam ka rin? Kasi naka-open cam si Brother Alvin. Kung okay lang? Yun. Para medyo malinaw at nakikita talaga kung sino yung nagsasalita. Okay? Brother Alvin, 7 minutes for the cross-examination. Go ahead. Okay, maraming salamat, Badros. Ang unang tanong ko sa iyo, Brad Mark, ganito. Sabi mo kasi, ligtas ka na. Sinong apostol nagsabi yan nung talata, chapter and verse, na may sabi ang apostol, ligtas na ako. Kasi yun ang sabi mo, ligtas ka na. So, ibig sabihin, batay sa Biblia lang tayo, may nagsabi ng apostol ng tulad ng daldal mo na ligtas na ako. Saan yan talata, chapter and verse? Letra po letra. Bradros, hindi ko naririnig Brother yung... Mark, naka-mute ka yata. Cut muna natin yung time. Ayo nga. Sorry. Okay. Okay. Ayan. Pakiulit na lang yung tanong, Brother Alvin. Ibalik ko na lang sa 7 minutes ulit. Pakiulit ng tanong. Oo. Ang tanong ko kay Brad Mark, kasi sabi niya, sa latag niya, ligtas na daw siya. So kung sa apostol pa, may apostol din nagsabi, ligtas na ako. Saan talata yun sa Biblia na may isang apostol na sabi, ligtas na ako? Sa Biblia, chapter and verse. Letra po letra. Ilista nyo mga kapatid sa mga makakakinig nito. Hebrew 9:12, Hebrew 10:14, John 10:28 to 29, and 29, Acts 20:28. Meron din yan sa Objection, Romans 7. moderator. Yes, Objection, moderator. Yes, cut the time. Anong objection, Brother Alvin? Isa lang kailangan ko, moderator, chapter and verse, tapos basahin niya, nagsabi ang apostol, ligtas na ako, letra po letra, kasi yun ang demand ko eh. Hindi magbibigay siya ng maraming talata, tapos magbuklat, wala naman pala. Okay, makitagalan. Brother Mark, counter? Sige, babasahin ko na lang kapatid. Sige, resume time. Anong talata? Hebrew 9:12. Wait, hanapin ko lang. Hebrew. Ito. Basahin ko na kapatid. Sige, kasi running time to eh. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan, magpakailanman, sa dakong banal na kinantam ang walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan, okay? Sa Hebrew 10. Next question. Brad Mark, si Kristo ang tinutukoy dito na nakamtan niya ang walang hanggang katapusan. Siya kasi yung manunubos. Nang mamatay siya at bumalik sa langit. So, hindi pala talaga kayo
ang ligtas dito, walang salitang ligtas. Yes or no? No, mali ang pagkaunawa mo sa talata. Tayo ang tinubos, kapatid. Marami pang talata to ha. Isa pa lang 'yon. Kung babasahin mo, walang hanggang katubusan. Ibig sabihin, nagkasala ka after mo ma-born again, nagkasala ka, tinutubos ka patuloy hanggang sa walang hanggan. Next question. So ibig sabihin, Brad Mark, kahit walang sinabi dito si Pablo na ligtas ako. Inintindi mo, ang salita mong ligtas ako, pinasok mo dito na interpretasyon mo sa letra po letra na si Kristo pala ang nagtamo ng walang hanggang katubusan. He achieved eternal redemption, hindi salvation, redemption pa muna. Yes or no? Ay, no. Dinagdagan mo lang. No, kapatid. Hindi siya verbatim, pero Okay. kung ikaw, brother, maging honest ka, ikaw ba pag patuloy na tinutubos ka, impyerno, makasalanan ka pa rin, impyerno ka pa rin. Maling pag-unawa yung Brother Melchor. Tsaka maraming talata yan, isa pa lang yun eh. Napakarami ko pang talatang ibabato. Kaya lang, doon pa lang, hindi mo na kaya itong ibain. So ngayon, umamin ka, presko pa lang sa sagot mo na hindi pala verbatim. Yes. So ibig sabihin, hindi verbatim yung sabi mo ligtas ka na. So ibig sabihin, hindi yung salita ng Diyos, daldal mo lang. Yes or no? Ay no, ang linaw nung walang hanggang katubusan, kapatid. Kung yung simpleng talata hindi nyo maintindihan, hindi ako magtataka kung bakit naligaw ang mga Roman Catholic. At marami pang supporting verse to, kapatid ha. Partida yan, isa pa lang yan. Pero yung walang hanggang katubusan, hindi mo na maintindihan, kapatid. Hindi ako nagtataka, maliligaw ka talaga. Sabi dito, next question, sa premise moderator, nakinamtan. Ibig sabihin ni Kristo ang walang hanggang katubusan. So sino manunubos mo? Si Kristo o sarili mo? Saan sa dalawa? Ang manunubos, kapatid, si Yahushua, okay? Tayo ang tinutubos na walang hanggan, kapatid. Huwag mong i-twist ang talata. Si Kristo ang tinutubos. Sino tutubos kay Kristo? Kapatid, tinutwist mo ang talata. Simpleng talata, hindi mo Objection moderator, objection moderator. Yes, kata time. Ano objection, Brother Alvin? Kasi ang tanong ko based on two choices, no? Parang categorical na rin in a way kasi ang tanong ko direct and concise, sino ang manunubos, si Kristo ba o siya? Kasi kung si Kristo, hindi na pala siya. Kung siya naman, hindi pala si Kristo. Saan sa dalawa? Wala, puro explain sa diretso eh. Wala siyang pinili. Okay, sino ang manunubos? Yun ang Yes. tanong. So, counter, Brother Mark? Ay, wala. Sagutin ko na lang, kapatid. Baka Okay, hindi resume time. Resume time. Alam naman ng marami ang manunubos si Yahushua. Alam naman ng marami yon. Kaya hindi tutubusin si Yahushua. Ang tinutubos, kapatid, mga tao, mga anak niya, mga nasa iglesia. Yung binili niya na sarili niyang dugo. Kapatid, wag mong i-twist yung talata na walang hanggan na katubusan ay maiimpyerno pa rin. Wag mong i-twist kasi kung hindi niyo naintindihan yung talata, kaya Next kayo question. naligaw. Sunod na tanong. Anong kondisyon para ikaw ay makatanggap ng katubusan? Kasi yung manunubos natin, tapos na ginawa niyang katubusan. So ngayon, tatanggap tayo sa katubusan. Anong gagawin mo para matubos ka? Sige nga, anong talata, chapter and verse? Okay. Bautismohan ka sa pangalan ni Yahushua. Okay? Para maibilang ka sa iglesia, kasi iglesia ang bibilin ni Yahushua. Objection moderator. Kata time. 2 minutes and 39 seconds. Anong objection, Brother Alvin? Kasi naghahanap ako ng requirement na matubos si anong talata, chapter and verse. Explain lang, walang chapter and verse. Parang ginawa niya sarili niya, Biblia. Okay, yung daldal niya. Verses, Brad Mark, na yung sa katubusan ba, Brother Alvin? Yes. Nabautismo daw sa pangalan ng isang Diyos niya na walang ibang persona, ang Ama lang. Saan yun sa talata sa Biblia, chapter and verse? Kasi yun ang demand ng tanong ko. Kasi Biblia tayo dito, wala tayong salitang daldal lang sa bibig natin. Biblia talaga. Okay, yung katubusan sa baptism ba, Brother Alvin? Siya, yun ang sagot niya. Yun ang talatang Okay, ang tanong ko. Brother Mark? Anong chapter and verse yun? Counter? Sasagutin ko lang, kapatid. Talata pa Okay, rin natin yan. resume time. Go ahead, Mark. Ang talata, Acts 2:38 to 42 yata yan. Kapatid, hindi ko na nabanggit yung talata kasi ina-assume ko magaling kayo sa talata. Alam niyo yung sasabi ko. Ayun no, yung mga nabautismuhan sa 42 yata to, na magkamali, no, ay nadagdag sila sa nangadagdag sa kanila ng araw na yon ang mga 3,000 kaluluwa. Ayun no. Next question. Yung mga Next question.
Yung katubusan, meron ba dyan na narinig natin? Na bautismo, tubos ka na agad? Hanggang dyan lang? Meron ba na tayo narinig dito? Wala tong talata, di lang talata mo, walang katubusan dito na involved eh. Meron, wala. Letra po letra. Verbatim. Wala sa Acts 2:38 pero nasa Acts 20:28 yan kung yung magkamali. Nasa Acts 20:28 yan. Binili yung iglesia, kapatid. Minsan, kapatid, mahirap yung parang nagmamangmang tayo sa talata, no? Yung iglesia ang binili ng dugo ni Kristo, ni Yahushua. Ngayon, sino yung mga, yung binibilang sa iglesia, yung nabautismo sa pangalan ni Yahushua. Yung nabautismo at sa pangalan Sunod ni na tanong. Question. Sa makatuwid, yung sa gawa mo talat chapter 2 at sa gawa 20:28, walang letra po letra yan, katubusan. Intindi mo lang, dinagdagan mong Biblia. So, Biblia na at si Mark Umbaw ngayon, dalawa ng referensya natin. Yes or no? No, kapatid. Yung pag-unawa niyo may problema, kapatid. Yung sa Acts 2:38 to 48, 42 yata yan, no, magkamali, 40 something, pataas yan eh. Yan, yung mga ibinilang sa iglesia. Yung iglesia sa 20:28 ng Acts, binili yan ng sariling dugo na ni Yahushua. Kapatid, napakasimpleng mga talata. Bakit hindi nyo nauunawaan? Napakasimpleng mga talata. Wala kang karapatan magtanong sa akin. Nagtanong sa Mr. Moderator, bakit ko daw hindi naunawaan? Wala yung time. Okay, no side comment lang po tayo. No? So, next question, Brother Alvin. Next question, mayroon ka bang nabasa dito sa gawa 20:28, verbatim, na bautismo, katubusan? Aber, meron, wala? Wala sa verbatim. 20:28, pero kaduktong yan ng Acts 2:38, kapatid. Wag kang kumuha ng talata, hindi mo ikukonsulta sa ibang talata. Kapatid, bakit ganun kayo mag-interpret? Sa isang talata, walang isang talata yung sinasabi mo, wala. Pero magkakaduktong yan, lahat yan magkakaugnay. Kapatid, ano ba yan? Grabe. Next question. Huwag ka nga magtanong, ano ba yan na naman daw? Next question. Next question. Kahit sa gawa 2:38-42, wala kang mabasa, katubusan, bautismo, katubusan, at dito rin sa gawa 20:28, wala ka rin mabasa verbatim, bautismo, kautusan, bautismo, ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mo, yung interpretasyon mo, na wala pala sa salita ng Diyos, letra po letra, verbatim, yes or no? Sagot. No, hindi kasi ako nagsisinungaling, kapatid. Ang naging problema sa inyo, kapatid, isang talata, lahat ng doktrina, nandun na dapat sa isang talata, mali. Konsulta mo yan, bawat talata, magkakaugnay yan. Ano ba yung supporting verse na itong talatang to? Ano ba yung tinutukoy dito sa talatang to? Nasa ibang talata yun. Huwag kang isang talata lang. Yun ang problema. Oh. Okay, yun po, ano? Time na po, Brother Alvin. So, yun po ang first cross-examination dito sa debate sa topic na OSAS sa pagitan ni Brother Mark Umbaw at ni Brother Alvin Gitamondok. So, dako tayo ngayon sa presentation ng ating negative side na si Brother Alvin Gitamondok. Go ahead, Brother Alvin. Maraming salamat, Mr. Moderator, at sa ating katunggali ngayon, si Mark Umbaw. Dito ako ngayon sa first negative stand ko. Stand ko rin yung mga talata na susundan ko lang, pero napakaliwanag, hindi pala niya naintindihan. Ang unang talata na Hebrews 9:11, this talks about Jesus as the Redeemer at siyang gumawa ng katubusan. Hindi pa ito nag-uusap dito si Pablo ukol sa mga manampalataya na natubos na agad. Wala pa. Basahin natin. Dahan-dahanin natin. Tingnan natin kung sinong nakaintindi nito letra po letra. Ako ba, si Brad Alvin, representing RCC? O ito si Mark Umbaw na hindi nga niya masabi yung pangkati niya oneness daw siya. One God, born again Christian. Wala akong narinig na ganyan na rehistrado sa SEC Hebrews 9:11. Ngunit pagdating ni Kristo, ayan, si Kristo pala dito ang doer, ang gumawa, na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng makamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito sa 12. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. O si Kristo to, kasi sariling dugo niya pinag-usapan dito, wala pa itong mananampalataya ay pumasok na minsan magpakailanan sa dakong banal. Sinong pumasok? Tayo ba? Si Mark Umbaw ba? Hindi, si Kristo pa rin. So sa last phrase, nakinamtan ang walang hanggang katubusan, si Kristo pa rin yun. Hindi pa nag-uusap dito kung sinong matubos. Ako ba? Ikaw ba? Mga SDA ba? Wala pa dito sa context.
Eh, yung tanong ko sa iyo, ligtas ka na. Sabi mo, sabi ng apostol, ligtas na. So, aplikado na sa yung katubusan at kaligtasan. Eh, wala, nabasa dito. Ay namin mo, hindi verbatim. So, ngayon, ang referensya natin, nag-agree tayo dito, Mark Umbaw, na Biblia lang talagang magsalita. Hindi pwede na meron pang lalabas sa Biblia. Eh, ngayon, daldal mo na eh. Kaya lumabas sa iyo, hindi pala ka sa Biblia, walang verbatim. So, hindi ang salita ng Diyos. Salita mo lang pala. So, salita mo, tintindi mo, panasok mo, pinilit mo sa Biblia. Hebreo 9:12, wala naman palang mabasa. O, ganyan ngayon eh, nabisto ka. Tapos tinanong kita, yung katubusan, paano mo yun? Anong kondisyon na matanggap mo? Sabi mo agad, bautismo. O, follow up ko, saan mababasa sa Biblia? Dapat yung katubusan, connected sa salitang bautismo, directly in a verse. Bakit na problema ka? Kasi wala nga sa Biblia yung sabi mo eh. Kung totoo yung daldal mo na katubusan ay makakamtan sa bautismo lang, yun na agad ang katubusan directly, automatically, dapat may mabasa ka isang talata. Magkaisa yung katubusan at bautismo, wala kang mabasa eh. Gawa 20:28, wala namang bautismo dito. Tapos pinasok mong bautismo sa Gawa 20:28. Tingnan natin. 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin niyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. May bautismo ba dito pinag-usapan si Pablo? Wala. Kaya laglag si Mark, hindi nagdagan palagi salita niya, yun ang salita ng Diyos. Diyos ka ba, Mark? Paniwalaan ko si Pablo sa Gawa 20:28, huwag mong dagdagan. Unang Korinto 4:6, huwag mong dagdagan ng kaisipan ng Biblia. Kung lalabas sa Biblia, Mateo 5:37, James 5:12, sa demonyo na yan. Hindi na yan sa Biblia, hindi na salita ng Diyos, salita lang ni Mark Umbaw. Wala namang mababasa talaga, once save, always save, letra po letra. Kasi pag may mababasa yan, Mark Umbaw, pabinyag ako agad sa iyo bukas. Wala kang mababasa na may apostol nagsabi, ako, si Apostol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, etc. Ligtas na kami. At once na ligtas na kami, always ligtas na kami. Wala kang mababasang ganyan. Nasa ngalangalan mo lang yan eh. Gawa 2:42. At sila nagpasinatiling matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama sa pagpuputol ng tinapay at mga pananampalataya. Wala namang sinabi dito. Bautismo. Ang kondisyon lang ng katubusan. Wala nga katubusan eh. Sabi dito kaligtasan eh. Iba yung katubusan at kaligtasan, redemption and salvation. Ginawa mong equivalent. Anong klaseng theology ka? Kasi nagsusulo ka kasi eh. Ewan ko anong reklamo mo sa pastor mo at nagsulo ka na dyan. Born again, one God, believer. Ngayon ka lang napakinggan yan eh. Wala ka palang rehistro, kaya kulurum ka na born again. Wala sa Gawa 2:42, sa 28 mayroon ba ditong katubusan? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismo. Mayroong bautismo. Ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa pagpapatawad ng inyong makasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Meron ba katubusan dito agad? 5 minutes. Puro ka konklusyon. Wala naman yung daldal mo. Wala dito sa Biblia. Pipilit mo. Kasi ano ang talagang ang unang requirement? Hindi alam pala ni Mark Umbaw eh. Dito niya alam. Dito tayo sa Hebreo. Hebreo 6:1-2. Kaya tayo magtumigil ng pagsasalita ng unang simulain ng aral ni Kristo. Anong unang simulain sa aral ni Kristo? Elementary Doctrines of Christ sa English. At tayo magpatuloy sa kasagdalan. Huwag nang ilagay na muli ang kinasasaligan ng ito pala, pagsisisi. Mga patay na gawa, magsisi ka muna sa kasalanan. At ng pananampalataya sa Diyos. Na-mention ba niya ng pananampalataya ngayon sa tanungan? Binyag lang agad sa kanya eh. Paano yung napilitan na binyagan? Binyagan na yun, natubos na yun. Nung panahon ng mga sinaunang panahon na naghihirap ang Muslim at ang Katoliko, wala naman kayo doon eh. Binibinyagan naman yung na-convert na mga Muslim. Ibig sabihin, tubos na agad sila, wala na silang gagawin. Pwede na silang patuloy pa din sa Islam kasi nabinyagan na sila sa Kristiyano. Kaya nga hindi kondisyon na binyag lamang. Wala kang mababasa niya sa binyag lamang kondisyon. Tubos ka na agad. Kaming Katoliko, nabinyagan na kami lahat. So wala na kaming gagawin, wala nang iba. Pag mamatay kami kasi binyagan na kami, kahit kriminal kami, ligtas kami. Hindi pwede binyag lang ang kondisyon ng katubusan. Hindi nga yan ang una eh. Binasa ko dito Hebreo 6:1, ignorante ka pala sa Biblia, wala kang alam eh. Magsisi ka muna kung grown up ka na, adult ka na, hindi ka baby. Magsisi ka sa yung patay na gawa o kasalanan, tapos manampalataya ka muna sa Diyos.
I-seminar pa nga dito sa Gawa 2, i-seminar pa ni Pedro at ni Pablo, ang mga apostol, yung mga tao. Hindi naman direksyon na, lapit kayo dito mga Hudyo, gusto nyo ng katubusan ng kataligtasan ng Diyos, na isang Diyos lang, walang tatlong persona, pabinyag lang kayo, tubos na kayo, ligtas na kayo agad. Tapos one save, always save. Walang ganyan sa Biblia. Ayan ngayon, nahihina ka na dyan, Mark, kasi lumaban ka kasi sa heavyweight, tapos flyweight ka lang naman pala. O ngayon, nalaglag ka ngayon. Wala ka talaga mababasa dito na ligtas na. Walang apostol ito nagsasabi na ligtas na. O tingnan natin sa 2 Corinto kung nagsasabi ba si Pablo. Kasi process tong ligtas. Ito one in a lifetime or one moment in time. Para ka palang yung babae na kumanta ng one moment in time 2 Corinto 1:10, tingnan natin. Na siyang sa amin, ibig sabihin ng Diyos, ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. O past tense to. At nagliligtas. Present, continuing tense. Na siya namang inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. So in the future, magliligtas pa. Ikaw ligtas ka na. So paano ka pa ililigtas in the future? Iligtas ka na pala ngayon. Isabi naman sa pangako daw, makamtan sa sunod na buhay. Ibig sabihin, pangako pa sa sunod na buhay. Saan ka ba ngayon, Mark? Patay ka na ba ngayon dito sa lupa? Nandun ka na sa langit? Magsabi ka dito? Naligtas ka na? Santo ka na ba? Makasalanan ka pa rin hanggang ngayon. Nakipag-usap sa akin, sinungaling ka pa na makasalanan, mali-mali yung sabi mo, wala sa Biblia. Tapos paano ka maligtas yan? Nagsunungaling ka ngayon, hindi pala talata sa Biblia, wala palang sabi ng apostol na ligtas na sila. Pati nga si Kristo mismo, nang bata pa siya dito sa lupa, wala siyang pinipreach na one save, always save. Ako si Kristo mismo, ligtas na ako ngayon. Itinempt siya ng demonyo, nagbata pa siya sa krus. Paano maligtas ang Panginoon na wala siyang sabing ganyan? Diyos na nga siya naging tao. Mapangas ka, lalo ka na, tao ka lang na makasalanan, tapos inamin mong ligtas ka. 2 Corinto 1:10, proseso pa lang kaligtasan. Ibig sabihin po proseso, hanggang sa bukas, hindi ngayon lang, tapos kasama ng bukas, dala na yun lahat. Ibig sabihin ngayon, ligtas na ako, Panginoon. Nabinyagan ako ng wanes, ito ni Mark Umbao. Tapos bukas, mag-adultery ako, ligtas pa rin. Kasi nabinyagan ako Natubos na ako, naligtas na daw. Anong kademonyohan yan? Mga aral ng demonyo yan. 1 Timothy 4:1-3, in the later times, people will magtalikod sa pananampalataya. Ayaw ng pananampalataya, diretsyo na binyag sa wanes, tapos ligtas na agad at tubos na agad. Wala dyan. You are inspired by the devil, teaching the doctrines of demons. 1 Timothy 4:1-3. Anong ama ng mga demonyo? John 8:44, isa lang, si Satanas, ang ama ng kasinungalingan. Sabi mo, mayroon kang maraming talata. Wala, first talata mo pa lang, palpa ka na, wala na, zero na. Wala talagang usas dito, wala ka napatunayan. Matagal ko na itong dinibating usas, hindi lang ikaw, Mark. Kaya yung iba, nagbakasyon na nga, ayaw nang paulitan ng usas. Kasi wala talaga silang mapuntos. Tingnan mo ngayon, wala ka rin napuntos, ganun pa rin. Kasi kung tama ang usas, di panalo ka na kanina pa, may nabasa ka letra po letra. Nag-agree tayo sa Biblia lang, salita ng Diyos, walang dagdag salita ng tao. Puro ka salita mo. Bagang tinakpan mo ng Biblia, tapos ikaw na ngayon ng Diyos, ikaw na magsasalita, yung salita mo na usas. Salita yun ng Diyos. Diyos ka pala. Bagsak ka, Mark. Time's up. Sige, thank you. Thank you, moderator. Yan po, si Brother Alvin Gitamundok sa kanyang presentation as the negative side. So, Brother Mark, check ko muna. Paki-open ng camera, Brother Mark. Yun. Okay. Tuloy tayo, Brother Mark, sa line of questioning for 7 minutes. Go ahead, Brother Mark. So, unang tanong ko, kapatid, nabanggit mo yung Hebrews 9:12. Yung walang hanggang katubusan, ang tinutubos doon si Yahushua. Dito sa Hebrews 9:20, basahin ko lang po, premise lang po, na sinasabi, ito ang dugo ng tipa na inuutos ng Diyos tungkol sa inyo. Aaminin mo ba, kapatid, na yung walang hanggang katubusan ay tungkol sa ating nasa iglesia? Oo o hindi? Yes, pero ang sabi dito, ang dugo gamit sa katubusan, ang kondisyon dito, hindi binyag lang. Sabi mo kanina, daldal mo, binyag, walang binyag dito sa Hebreo 9:12-20. Dinagdagan mo, ikaw ba, Diyos ka ba na magsalita dito? I-modify mo si Pablo? Dito kami maniwala, hindi sa'yo. Nagsinungaling ka. Roma 3:4. Sinungaling na tao, hindi ang Diyos ang sinungaling, ikaw ang sinungaling. Next question. Next question. Next question.
Kapatid, na nakinig po ba kayo? Oo, hindi kung nakinig kayo. Na may tatlong stages ako na piniresent sa aking presentation na manampalataya, nandun yung faith, okay? Nandun yung baptism, mawala ka sa ilalim ng batas, at yung pangatlo, mamunga ng pag-ibig, kalipayanan ka sa Holy Spirit. Yung mamunga ba sa pag-ibig, namumunga ka ng pag-ibig, nasunod mo ba ang buong kautusan? Oo o hindi? Yes, inutos sa amin, Mateo 28:19-20 sa iglesia na tinatag ni Cristo, Matthew 16:18-19. Hindi yung sa sarili mo na hindi ka na pala kasapi sa pangkatilang born again, nagsusolo ka, kaya hindi ka natubos. Angkin mo lang yung naligtas ka, pero hindi ka naligtas. Nagsinungaling ka, ang sinungaling sa impyerno sa dagat-dagat ang apoy, Pahayag 21:8. Ikaw hindi ka ligtas, sa impyerno ka. Gawa Pahayag 21:8. Next question. Sino ang sinungaling? Nasa osas namin, yung manampalataya, sabi mo, baptism lang. Pero nandun yung pananampalataya. Nandun yung pag-ibig na makakasunod ka sa buong kautusan dahil umiibig ka. Sino ngayon ang sinungaling? Si Brother Alvin o si Mark na nandoon sa kanyang presentation sa loob, napapaloob sa kanyang osas yung mga sinasabi mong hindi kasama sa nabanggit ko? Sino nagsisinungaling? Ikaw ang sinungaling, Mark, kasi yung mga kondisyon mo na tatlo, wala kang talata doon, silabi mo, daldal mo lang. Kaya dinagdagan mo ang Biblia. Unang Korinto 4:6, Matthew 5:37, James 5:12. Kung dagdag na sa Biblia, daldal mo, salita mo, sa demonyo yon. Ang demonyo at sinungaling, Roma 3:4, Pahayag 21:8, sa impyerno. Hindi ka pwede, Mark, ligtas kasi impyerno ka nga. Next question. Next question, kapatid. Kung isa-isahin ko yung mga talata mula dun sa unang stage hanggang sa pangatlong stage, aamin na kayo na sinungaling kayo, kapatid? Oo, hindi? Sagot, hindi. Kasi yung mga kondisyon mo, mali yung mga talata mo. Walang mababasa yun, katubusan. Yung binyag mo na formula mo, isa lang, Jesus Christ, yun na palang yung tatlong persona. Wala yan sa Biblia lahat eh. O, wala sa Biblia. Wala sa Biblia, wala kang talata. Gumamit ka ng talata, hindi naman angkop doon sa kondisyon ng katubusan at kaligtasan. So mali ka, ikaw sinungaling. Next question. Next question, kapatid. Yung mga apostol na nagbautismo sa nasa Acts 2:38 na sa pangalan ni Yahushua, yun ba ay may mga sumunod bang Roman Catholic? Oo, meron o wala? Mr. Moderator, hindi ko na yung latag ang bautismo mismo. Kasi may rules tayo based on nalatag muna. Bautismo, out of topic na itong moderator eh. Yung formula niya ang sinusunod niya. Yes, granted. Kasi meron tayong rules dito na ang lahat ng itatanong sa first round ay yung mga nailatag lang ng ating presentation. No? So, saka out of topic, moderator. Oh. Okay, so Brother Mark, next question. 3 minutes and 14 seconds. Premise lang basahin ko muna yung talata sa 1 John 5:10 to 11. Sabi dito, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya na hindi nananampalataya sa Diyos na ginawang isang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. 11. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ngayon, kanina nabanggit mo, walang talata, kapatid. 1 John. Direct question, wala na moderator. Nag-ano na to, nag-preaching na. Ito yung talata. Question, Brother Mark. Premise yung kapatid. Ito yung question, kapatid. Sinabi doon, ayan binigyan ng... direct question. Mahaba tayo dito. Ngayon, minabasa ako, kapatid, na may binigyan ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo, patotoo. Di nagsisinungaling kayong walang binigyan ng buhay na walang hanggan? Oo, hindi. Sagot. Hindi ako nagsisinungaling kasi ikaw mismo, daldal mo, bigyan ko ng talata, pangako pa yun, unang Juan 2:25. Ikaw sabi mo ngayon, kinontra mo yung pangako, sabi mo ligtas ka na ngayon dito sa lupa. Pangako yung nagbuhay na walang hanggan, ang katuparan nun doon sa kabilang buhay sa langit. Daldal mo rin, kinontra mo rin. Pwede ba ligtas ka na ngayon, Mark? Sinungaling ka tapos doon pa pala matanggap mo sa sunod na buhay? Contradiction. Next question, pag pinangakuhan ka ng kaligtasan, may impyerno ka pa? Oo, hindi. Yes, kasi ang pangako ng Diyos patuloy, pero ikaw kung tumalikod ka, 2 Timoteo 2:11, tatalikodan ng Diyos sa'yo. Kung magsinungaling ka, sinungaling ka na ngayon, ang sentensyado ka na sa apoy, Pahayag 21:8, kung ipatuloy mo yung kasinungalingan mo.
hanggang kamatayan, hindi ka maliligtas. Wala kang buhay na walang hanggan. Apoy ka, pahayag 21:8, Roma 3:4. Next question. Kapag next question. Linawin ko na yung tanong ko linawin ko na. Na-excite kasi ako sa ano mo okay na kasi solved na ako dun sa mga tanong ko. Yung ano mo, ulitin ko lang gusto ko marinig uli sa bibig mo yung pangako ng Diyos sa iyo na ikaw ay ligtas na, binigay na sa iyo yung kaligtasan, hindi, posible ka pa rin ma-imperno at mawala yung pangakong yun. Sang talata mo mababasa yan? Yes, maraming talata kasi yung pangako ng Diyos, Juan 2:25, nakaangkla yon sa iyong pananampalataya, utos ng Diyos sa sumunod ka, Juan 3:23. May iba dito, Lucas 8:13, tumalikod. Hindi na nanampalataya nung una, ligtas. Tapos after later, hindi na naman nanampalataya, so hindi naligtas. Saan yun papunta? Sa apoy. Next Pahayag question. 21:8. Kasama ka dun. Next question, Mark. Hindi, wave ko na. Okay, 20 seconds, wave ni Brother Mark. So, set natin yung 10 minutes na rebuttal stand ni Brother Mark. Paalala lang natin, ang topic na kanilang pinag-uusapan ay ang OSAS. Affirmative dito si Brother Mark Umbaw, at ang ating negative side ay si Brother Alvin Gitamundok. Okay, Brother Mark, 10 minutes. Itong ating katunggali, sabi niya heavyweight daw siya, laban sa lightweight. Patutunayan natin na na isang lang yun, claim lang yun. Kasi sa Hebrew 9:20, yung pinag-usapan namin kanina, Hebrew 9:12, ang manunubos, walang pagtatalo doon, lahat naman nakakaalam yun. Ang manunubos si Yahushua. Ang tutubusin, natural, alam natin na tutubusin, hindi naman si Yahushua ang tutubusin. Wala kang mababasang sa scripture, balik-balik natin ang talata. Ewan ko saan hinugot ni Brother Alvin, daming palusot. Hayaan na lang natin. Pero ang tutubusin, yung mga nasa iglesia. Ngayon, napunta kami sa iglesia, di ba? Sabi ko, yung nabautismohan sa pangalan ni Yahushua, yun yung ibinibilang. Yung nanatili sa turo ng mga apostol at nabautismohan sa pangalan ni Yahushua, yun yung ibinibilang sa iglesia sa Acts 2:38, pababayan. Hindi ko maalala kung hanggang saan yun. Ngayon, dahil sa napatunayan ko na yung nabibilang sa iglesia ay yung nabautismohan sa pangalan ni Yahushua, na walang gumagawang Roman Catholic inamin niya, walang nabautismo sa pangalan ni Yahushua. Ang bautismo lang sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Ni isang apostol, walang gumawa nun. Linawin ko lang Walang sumunod na apostol sa bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Holy Spirit. Wala. Bakit? Kasi isa lang ang pangalan ng Diyos. Yahushua. Ngayon, ang tawag ito, yun. Ngayon, yung nabautismo sa pangalan ni Yahushua at nanatili sa turo ng apostol, yun na ibinilang sa iglesia na tutubusin sa Acts 20:28 ng kanyang dugo. O di malinaw na. Okay? Ngayon, pangalawa, sabi niya, magpapabautismo na siya kay Yahushua kapag meron ako nabasang nasabing ligtas na sila. 'Di ba? Binasahan ko siya sa 1 John 5:10-11. Ano sabi doon? Ang sabi, binigyan kami ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Binasa ko ang linaw ng talata. Isang pangako na binigay na sa amin ang buhay na walang malinaw sa opening speech ko. Ewan ko ba, hindi yata talaga nakikinig to si kapatid Alvin. Sinabi ko, yung kaligtasan, pangako, ang kaganapan sa heaven, sa new heaven and new earth. Pero yung pangako na kaligtasan, tanggap na natin na garantisado na hindi na mawawala ang eternal life sa atin, hindi na babawiin ng Diyos. Hingi ako ng talata. Kapatid, saka nakakita ng talata na yung pinangakuan ka na naligtas ka na, babawiin pa ng Diyos. Sabi niya, yung paggawa ng masama, etc., etc. Kapatid, ito ang problema sa inyo, kapatid. Sa Roman Catholic kasi, may miniminting silang kabanalan para maligtas. Yun yung mga Hudyo, sabi ko nga, hindi ko nga natapos yung presentation kanina. Yung mga Hudyo, yung binayaran ng dugo nung tupa, yung araw lang na nag-alay sila. Yung mga future, hindi. Hindi ganon ang dugo ni Yahushua, ulitin ko lang, hindi. Dahil
pati yung future na kasalanan, binayaran. Ngayon, siya sabi, ano yun? Puro paratang yung narinig ko kanina. Grabing paratang, nalulula ako sa paratang. Eh di pwede ka nang pumatay, manggahasa, gumawa ng masama, magpakasama, pwede. Hindi pwede mangyari sa iglesia yon, sa totoong iglesia ni Yahushua. Bakit? Kasi namumunga kami ng pag-ibig. Higit pa nga sa law ang nagawa namin. Bakit? Kasi yung law, wala doon sa law na bawal tumingin eh. 'Di ba? Nagkakasala ka na pag tumingin ka sa babae na may panghahalay. Eh pag mahal mo yung Diyos at yung kapwa mo, hindi mo nagagawin 'yon. Pati iiwasan mo na. 'Di ba? Ano ibig sabihin? Kaya nga above kami sa law eh. Hindi kami gumagawa ng kautusan para maligtas. Meron kaming isa, dalawa hindi masunod doon. Hindi kami maimpyerno. Pero sinusunod namin ng kautusan dahil nagmamahal kami, bunga siya. Hindi namin magagawa yung ibang kasalanan, yung makiapid, pumatay, mga lunya, kung ano pa, Diyos-Diyosan, magkaroon ng Diyos-Diyosan. Kasi bunga yun ang pag-ibig namin eh. Kasi yung sa kanila, yung pagpapakabanal nila ay hypocrisy, bunga ng takot. Bunga na hindi kasi may impyerno kami kaya magpapakabuti. Mali. Yung mga Hudyo, ganun. Kaming mga totoong iglesia, kaming nasa Osas, nasa Ebanghelyo, kami ay, linawin ko lang ha, kami, nananampalataya sa isang Diyos, wala na kami sa ilalim ng batas. Bakit? Hindi na kami pananagutin ng batas. May isa dyan, hindi kami masunod, hindi kami pananagutin ng batas. Pero sumusunod kami at nahigitan pa namin ng batas, natupad namin ang buong kautusan sa pamamagitan ng nagmahal kami sa Diyos at sa kapwa namin. Kaya puro paratang na kami magpapakasama. Ay mali yun. Mas mabuti, alam mo nga, yung magsalita nga lang kami ng masama sa kapwa, nalulungkot kami. Bakit? Kasi ang nag-uudyok na amin, yung espiritu na nabubuhay na sa amin ngayon. Hindi na kami makakagawa ng masama sa kapwa namin dahil namumunga kami ng pag-ibig dahil may Holy Spirit na nasa amin ngayon. May tatak kami ng Holy Spirit. Ngayon, ano yung mga paratang niya? Hindi, ito. 4 minutes. Salamat. Sabi niya, hindi, puro kabautismo. Kasinungalingan yung kapatid. Ang linaw nung 3 stages ko Manampalataya, Manampalataya. Pangalawa, be born again. Ano yung bautismo? Mawala ka sa ilalim ng batas. Pangatlo, ipanganak ka sa espiritu, mamunga ka ng pag-ibig. Walang kautusan laban dito. Sa 3 binanggit ko, kapatid, wala nang kautusan na lalaban sa'yo. Kasi lahat yun nasunod mo na nga eh. Diba? Nasunod mo na nga dahil sa pag-ibig. Dahil ang Diyos ito pa pala, sabi niya, gusto kong bigyan din yun eh. Yung kanina, ka-excite ako nun eh, sabi niya, pinangakuan ka na ng kaligtasan. Diyos ang nangako sa iyo binigay ko na sa iyo ang kaligtasan. May impyerno pa daw. At talagang kapatid ko, nakakalungkot. Kaya nga blasphemy talaga itong pinaggagawa ng mga Romano Katoliko eh. Sobrang blasphemy talaga. Diyos na ang nangako sa atin. Ayaw pa natin panghawakan. Bakit? Kasi kulang. Yan ang problema sa mga Roman Catholic. Kailangan, pagkakapos pa yung dugo ni Kristo, may purgatorio naman eh. May sacrament naman eh. May kumpisan naman eh. Wow, talaga mga kapatid, mga katuruan ng harlot, mga katuruan ng bulaang propeta, mga katuruan ng diablo. Ano sabi? Ang nilalapastangan nyo kapatid, alam mo kung ano? Dugo ni Yahushua. Dugo ni Yahushua. Ginagawa nyong kulang. Ginagawa nyong kulang ang pagtubos ni Yahushua sa cross of Calvary kasi pagkatapos mong na-born again, pagkatapos mong tumanggap kay Yahushua, kanya-kanyang sikap na para maligtas. Walang pinag-iba sa Hudyo. 2 minutes. Kapatid, wala kayong pinag-iba sa Hudyo kasi yung mga Hudyo, kanya-kanyang sikap para maligtas. Pagkatapos nung ialay yung tupa, yung mga succeeding na kasalanan, yung mga susunod na kasalanan, na transgression, kanya-kanyang sikap na. Kami, kapatid, tingnan mo ko, hindi ako nakikiapid.
Hindi ako, lahat ng ayokong gawin sa sarili ko, ayokong gawin sa kapwa ko. Bakit? Kusa akong mararamdaman yun. Kasi nagbubunga na yung Holy Spirit, yung pagiging born again ko, yung pagiging anak ng Diyos, binili na ako ng dugo hindi ko na pag-aari ang sarili ko. Hindi na ako ang masusunod sa sarili ko. Kaya kayo pa nasusunod sa sarili niyo, di ba? Kaya makakagawa pa kayo kasalanan, gagawa kayo, ganyan. Bakit? Kayo pa kasi nasusunod sa inyong sarili. Kami, kapatid, binili na kami ng dugo ni Yahushua. Kaya hindi na namin pag-aari ang sarili namin. Ang nasusunod sa amin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pasensya na kung kayo ay hindi pa nabibili kasi ayaw nyo pa nga tanggapin yung regalo Ayaw nyo pa nga, tatanggapin nyo sa kabilang buhay pa nga Kaya nga, yung pangako, hindi nyo pa natatanggap. Yung binibigay na sa inyong garantiya na hindi na kayo minsan lang ibigay sa inyo yung pangako, hindi na kailan kayo mapapahamak. Bigyan mo nga ako pagkakataon mo yan, kapatid. Bigay ka ng talata na yung pangako ng kaligtasan ay babawiin pa at mawawala pa. O yan na pagkakataon mo yan, malakas na argumento yan Bibigyan ka ng assignment, kapatid Bigay ka ng talata, yung pinangakong kaligtasan, pangakong kaligtasan ay babawiin pa ni Yahushua. O yan po, sige po, time na naman po, maraming salamat. Yes, yun po ang first rebuttal stand ni Brother Mark Umbao. So, check natin ang ating time for 7 minutes dito sa cross-examination ni Brother Alvin sa rebuttal stand ni Brother Mark. Brother Alvin, 7 minutes. Okay, thank you very much, Mr. Moderator. Ang una ko tanong, Mark, batay sa ginamit mong talata, unang Juan 5:11 hanggang 13, sabi mo, nabigyan ka na, nakatanggap na ka na ngayon ng buhay na walang hanggan. So, alin ang totoo? Yung sabi mo, pangako pa, sa sunod pa na buhay ang katuparan, buhay na walang hanggan, o ngayon na pala dito sa lupa, buhay na walang hanggan, natanggap ko na, sabi mo, daldal mo. Saan sa dalawa? Kasi magkakontra yun Ngayon, natanggap mo na, o sa sunod pa pala? Anong totoo dyan? Sa dalawa na magkakontrahan na sabi mo, yung dito natanggap ang buhay na walang hanggan, o pangako pa pala, sa susunod pa pala na buhay ang katuparan sa pagtanggap? Saan sa dalawa? Categorical yan. Choose between the two. Natanggap yung pangako. Natanggap yung pangako, kapatid. Kaya yung pangako, dahil natanggap mo na, hindi ka na maiimpyerno. Hindi na babawiin yung ligtas ka na. Hindi pa naman ganap, lubos, pero yung earnest money, yung pinauna ka na, binigyan ka na ng garantiya. Kayo, wala pa kayong garantiya kasi may purgatorio pa nga kayo Meron pa nga kayong kumpisan, may mga sakrament pa nga kayo Next question. So ngayon, hindi pala talaga totoo, nagsinungaling ka, yes or no, yung sinabi mo, natanggap mo na ngayon. Kasi doon pa pala sa susunod na buhay, itinatwa mo yung unang statement mo, batay sa 1 John 5:11-12. So pala, yes or no, ipagpatuloy mong kasinungalingan mo, yes or no, na natanggap mo na agad-agad ngayon, ang buhay na walang hanggan, naligtas ka na, sa sunod pa pala na buhay, pangako pa pala na sa susunod pa na buhay, tatanggapin talagang buhay na walang hanggan? Yes or no, ipagpatuloy mong kasinungalingan mo, yes or no? No, hindi ko ipagpapatuloy kasi hindi ako nagsisinungaling, kapatid. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi lang kayo nakikinig. Sa unang presentation ko pa nga lang, pangako ng garantiya na maliligtas tayo. Tapos yung kaganapan nasa kabilang buhay. Ang linaw nung presentation ko, hindi ko alam kung bakit hindi kayo nakakabot sa pagkaunawa. Nalulungkot ako napakasimple ng pahayag pero hindi kayo nakakaabot sa pagkaunawa. Simple ng pahayag mo pero wala kasi sa Biblia. Biblia tayo. Susunod ang tanong ko, Brad Mark. O next question. Ang sunod ko na tanong, saan dito sa Biblia sabi dito sa unang Juan 5:11 hanggang 13 na dito nabunta sa buhay, dito sa lupa ang pagtanggap mo, dito na agad? Meron kang nabasa dyan, letter po letter, verbatim, sa 1 John 5:11-13, o nagsinungaling ka naman? O, sagot. Malinaw yung talata. Dito pa lang, buhay pa lang sila. Binigay sa kanila ng Diyos yung pangako na pangahawakan nga nila. Buhay pa sila nung kapatid. Alam mo, kapatid, bakit gano'n? Nalulungkot ako. Simpleng talata, hindi natin naunawaan. Ang linaw, tinanggap nila, binigyan kayo yung pangako, ibinigay na yung buhay na walang hanggan sa kanila. Buhay pa sila noon. Binigay, past tense, kaibigan. Next question. Hindi ibinigay pa lang. Next question. Wala namang sinabi dito sa buhay natin dito sa lupa. Binigay lang, pero true pangako, sabi mo sa next life. So, Brad Mark, ipapatuloy mo pa rin kasinungalingan mo. Paglagay mo dito ng salitang dito sa lupa, sa buhay natin, ligtas ka na agad sa 1 John 5:11-13 kahit walang mabasa. Kahit walang mabasa, ipapatuloy mo pa rin yung kasinungalingan mo, yes or no?
Ay no, hindi kasi ako Sagot. nagsisinungaling, kapatid. No, hindi ako nagsisinungaling, kapatid. Hindi nyo nauunawaan yung talata. Buhay sila, ibinigay na sa kanila yung pangako. Ang linaw, hindi ibibigay pa lang. Kapatid, binigay na sa iyo eh. Siyempre, nung oras na yun, past tense na yun. Di ba? Buhay pa sila. Yung araw, yung, sa lupa pa lang yun. Buhay pa nga lang sila. Nasaan ba sila? Nasa heaven na ba sila? Nung buhay pa sila, nasa heaven na ba sila? Wala. Nasa lupa. Next question. Oh. Sunod na tanong, pag may nabasa kong talata, natatalikod ka. Tatalikod din ng Diyos sa'yo. Talo ka na. Showdown. Ay no. Sunod na rito, showdown to. Kata time. Hindi, tanggapin mo ba? Hindi. Showdown to. Kata time. Meron tayong rules dito. Muna tayong showdown. Question lang, Brother Alvin. 3 minutes and 17 Oh, seconds. sige. Diretso ko na lang sa talata, moderator, as premise. Tapos, magtatanong ako sa kanya. Oh, 2 Timoteo, Kapitulo 2, talatang 13. Oh, basahin natin. Kung tayo yung mga titiis, ay maghari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikaila naman niya tayo. O ayan pa, yung ikaila tayo ng Diyos kasi inikilaan natin siya. Ligtas pa ba yon? Yes or no? Sagot. No, kaya nga sabi ko sa iyo, kapatid. Maraming salamat, thank you. Ay, wag kayong sasagutin, wag kayong sasapo. Sabi mo no eh. Sabi ko ligtas ba yun? Sabi mo no. Hindi pala ligtas. Tapos ng debate. Kata time muna. Sagutin natin si Brother Mark ng 30 seconds. Brother Mark, go ahead sa 30 seconds. Oh. Malinaw, kapatid, yung 3 stages ko. Kung mahal mo ang Diyos, ipagkakaila mo. Kapatid, ano ka ba naman? Makinig ka sa presentation. Ano ka ba, apologies ka pa naman. Diba? Mahal mo ang Diyos, ikakaila mo. Natural, magtitiis ka sa Kanya. Magsisimikap ka, malugod siya sa'yo. Mamahalin mo siya ng lubos. Magiging tapat ka sa Kanya. Next question, Brother Alvin. Next question. Malinaw ngayon ang sagot mo. Sabi ko, kung ipinagkaila mo ang Diyos, ang kondisyon yan, kahit natubos ka na, nabinyagan ka na ng wanes, tapos ipinagkaila mo, tumalikod ka, sabi ng Diyos, tatalikod din ang Diyos sa'yo, ipagkaila ka rin. Tapos nagtanong ako, based on that premise, ligtas ka pa ba? Sagot mo no. So ibig sabihin, hindi ka talaga ligtas. So sa sangayunan mo ulit, pwede emphasis, yung sagot mo na no, hindi ka ligtas kung ipagkaila mo ng Diyos. Yes or no? O ibabawiin mo? No, kapatid, di mo naintindihan kasi, kapatid. Ang ligtas, kapatid, yung 3 stages, kapatid, ewan ko ba saan ka kumuhugot ng doktrina? Doktrina ko ang kalabanin mo, kapatid. Ang sabi ko, 3 yung stages, okay? Ngayon, ano tanong mo? Tatalikod, bakit may tatalikod ba nagmamahal sa Diyos? Doktrina ko, yung doktrina ng tinatayuan ko, ang Next gibahin question, mo, Alvin. kapatid. Next question. So yung no mo na sagot ko, sagot mo sa tanong ko na yung ipinagkaila mo ang Diyos, ipagkaila ka rin ng Diyos, tatalikuran mo ang Diyos, tatalikuran ka rin ng Diyos sa previous moderator, 2 Timothy 2:12, sabi mo no, ibig sabihin, hindi ka naligtas. Ngayon, babawiin mo pala yun. Yun pala pag magkaila ka sa Diyos, hindi ka naligtas. Babawiin mo na yun ngayon. Kasi para sa iyo, ipinagkaila mo ang Diyos, pinagkaila ka ng Diyos, ligtas pa rin. So binabawi mo yung sagot mo kanina, no? Paliwanag ito, naka-record to sa video, yes or no? Categorical, binabawi mo na, yes or no? No, kapatid. No. Hindi mo binabawi, patuloy pa rin. Kapatid, pasagutin mo ako. Huwag kang matakot sa sagot ko. Huwag kang matakot sa sagot ko, kapatid. Hindi ako natatakot. Hindi nyo Muna yung naiintindihan. time. Bigyan mo natin si Brother Mark ng 30 seconds para sumagot. Brother Mark, go ahead. No, wala akong babawiin. Kapatid, hindi ka nakakaabot sa pagkaunawa. Ang sinabi ko, walang tatalikod. Una sa lahat, walang tatalikod kasi nasa pangatlong stage tayo eh. Nagmamahal yan. Sinong tatalikod? Kayo lang mga Roman Catholic kasi nga, hindi kayo nabautismo sa pangalan na Yusha, hindi kayo nagbunga ng Next Ipana sa question. Espiritu. Next question, saan dito sa talata sa Biblia, may talata ka, chapter and verse, yung daldal mo ulit, na hindi ka tatalikod, walang tatalikod, sinungaling ka, anong talata yan? Na hindi ka tatalikod. Meron kang chapter and verse dyan, na pag nanampalatay ka na, nabinyagan ka na, hindi na pwedeng tatalikod ka. Hindi ka tatalikod, saan yan? Saan talata yan, chapter and verse? Moderator. Okay, last question na yan. Pwedeng sagutin, pwede rin Sige. hindi kasi wala na tayong time. Walang talata yan eh. Sa John 10:27 to 28, yung mga tupan, dinidinig niya ang aking salita. Okay? Objection, moderator, wala yung talatang ganyan na letra po letra na hindi natatalikod yung... Sandali lang, Brother Alvin, wala na Wala pong kang time kailangan. yung cross-examination natin. Bigyan na lang natin ng time si Brother Mark ng 30 seconds para sagutin. Then, yung
ano mo, yung rebuttal mo is susunod na pagkatapos ni Brother Mark. Okay, Brother Mark? Kung 20 seconds, moderator, pwede pa kung mag-object? Wala na po tayong time, Brother Alvin. So, yung objection mo, gamitin mo na lang sa rebuttal stand mo sa 10 minuto. Oh, sige. Okay, Brother Mark? Hindi. Sa John 10:27 to 28 yata to 29, yung tupa, dinidinig niya ang kanyang salita. Hindi ba nakikinig? Suwail ba ang tupa? Walang sinabi doon. Nakikinig niya, sumusunod sa kanya, kilala siya at kilala niya ang kanyang tupa. Walang tupang tatalikod. Walang mabasa dyan. Walang Okay, time's up, Brother Mark. Okay, so set natin yung time for 10 minutes rebuttal ni Brother Alvin Gitamundo. Brother Alvin, go ahead. Maraming salamat, moderator. Dito, nabisto natin, may talata daw siya na pag manampalataya na siya, nabinyagan na siya, hindi na pwedeng tatalikod. Tingnan nga natin, basahin natin yung talata na, John 10:28-29. At siya ay bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. May sinabi ba dito na hindi na tatalikod? Ang Diyos, ang kondisyon na patuloy niya nagbibigay, pero kung tatalikod ka, patuloy ka pa rin na may buhay na walang hanggan. May kondisyon nga, dinirig ng aking tupat 27, 26, ang aking tinig. Paano ngayon pag hindi na ako makikinig sa Diyos? Manampalataya kayo, tapos bukas maging ateo ako, hindi na ako manampalataya sa Diyos. Hindi na ako makikinig. Sa yung pagkikinig sa salita, patuloy yun. Dapat, gagawin mo yung pagkikinig, hindi yun sa Diyos. Anong nangyari sa yung mga usas? Puro to sa atin ang kondisyon Sa aking mga nakikilala, nakikinig sa ating tinig, at sila'y nagsisunod sa akin. Gawain mo yung pagsunod. Paano hindi ka na sumunod? Halimbawa, nagnunood ka ng porno, nagsasalsal ka dyan, Bad Mark. Tapos, ligtas ka pa rin. Hindi ka na sumusunod sa utos ng Diyos, sa bawal ka mangalo niya. Medyo alanganin ka magsalita ng pangalo niya at yung mga sexual sins kasi siguro, hindi lang ako magbibinta, baka sakali, ginagawa mo pa. Paano ka maligtas niyan? Kahit anong ang mortal sin gagawin mo, kahit hindi lang pagsasalsal, laglag ka sa impyerno, kahit ngayong pagsisinungaling mo ngayon, sigurado ako, 100% kung hindi mo yan, magsisisi ka dyan sa usas mo, bagsak mo talaga, impyerno Kasi kasinungalingan yan, walang sabi ang apostol dito sa Biblia, letter for letter, inamin mo, walang verbatim. So Revelation 21:8, doon kang sinungaling sa impyerno, sa dagat-dagat ng apoy. Basa, 21:8. Ngunit ang mga duwag, ayan, yung tumalikod sa pananampalataya, nagumpisa ng palataya, tumalikod. Itinatwa ang Diyos, tinatawa din ng Diyos, 2 Timoteo 2:12. Nasa sa iyo yun, nasa sa amin yun. Pwede mo pang talikuran ng Diyos. May free will pa tayo. Ibig sabihin, pag nabigyan ka na ng buhay na walang hanggan, natanggap mo na. Tapos wala ka ng free will. Ginawa ka ng robot ng Diyos dito sa lupa. Anong klaseng katarantaduhang aral yan? Aral tarantado ha, hindi ikaw. Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag, ayan, tumalikod sa pananampalataya. 1 Timothy 4:1-3, nagturo ng aral ng demonyo. At sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, ayan, napupuot ka sa kapwa mo. Unang Juan 3:15, meron ka pa bang buhay na walang hanggan? Wala na. At sa makikapid, at sa mga manggagaway, at sa mga magsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagningas na apoy at supre, niya sa ikalawang kamatayan, mamamatay ka ngayon. Yung eternal life, babawiin ng Diyos, mamamatay ka. Kung magsinungaling ka. Ngayon, you're in a state of mortal sin. Patay yung kaluluwa mo, kaya anytime mamatay ka, diretso ka dito sa Apokalipsis 21:8. Puro ka daldal ng sarili mo, wala ka naman talata Usas nga, inamin mo, walang verbatim, once saved, always saved. Sabi ng apostol, kami ligtas na. Tapos binyag lang ng oneness na Jesus Christ ang pangalan, ligtas na. Tubos na agad. Walang ganyan. Sabi daw niya, pag nampalataya ka na brother, binyagan ka, kami, hindi na kami tatalikod, hindi na namin ipagkaila. Ikaw, yung makasama mo, mayroon ding iba dyan mga Pentecostal, naging Katoliko nga. Tapos hindi na sila ligtas. 2:12. Ito ang kondisyon ni Pablo, kung tayo magtiis, mangaghari naman tayo kasama niya. Ayan, kung magtiis tayo hanggang sa katapusan, Mateo 24:14, yun ang kondisyon. He who perseveres to the end, hanggang sa katapusan, natapos ka na ba? Buhay ka pa ngayon, hindi ka ba naman namatay? Hindi ka pa naman napunta sa susunod na buhay. So magtiis, maghari naman tayong kasama niya, yun ang pangako. Kung ating ikaila siya, ikaila natin dito sa mundo, buhay pa tayo, ikaila naman niya tayo. Tapos tinanong kita, pag kinaila ka ng Diyos, kinaila mo ng Diyos,
nagtalikuran kayo ng Diyos. O, ligtas ka pa rin? Sagot mo, no! No, nakabidyo na yan. I-edit namin yan. Yung sagot mo, no. O yan na, tumpak na yan, payak na yan. So wala, talo ka na. Talo ka na, kanina pa. Dapat sinasabi mo, yes, Alvin, ligtas pa rin ba, Alvin? Bumaba ka, hindi ka lang pala featherweight. Mas magaan ka pa sa featherweight, paperweight. Na-demote kita sa pagiging paperweight. Sana lightweight ka. O featherweight man lang, mabigat pa yung feather. Ipapil ka lang talaga. O ayan, bugbog ka na sarado dito. O ngayon dito, natubos ka na sa dugo ni Kristo, niurakan mo ulit ang dugo ni Kristo. Kasi nagkasala ka, maligtas ka ba? Hebreo 10. Ikaw maraming hindi alam sa Biblia eh. 10:28 hanggang 30. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo? Ang ihatol na ukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos. At umaring di banal sa dugo ng tipan? O yung dugo? Natanggap mo na. Tapos niurakan mo ulit na nagpabanal sa kanya at umalipos na sa espiritu ng biyaya. Sapagkat ating nakilala yaw nagsabi o nakilala na. Tinanggap mo na dati. Akin ang pagiganti, ako ang gaganti at muli hukuman ng Panginoon ng kanyang bayan. Kakakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Sa 26-27, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos ating natanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa makasalanan. Kung mag-mortal sin ka tapos hindi ka nagsisi, yung katubusan mo babawiin ng Diyos. Yan ang conditional pa yan. Dito ka pa sa lupa niyan, magkasala ka pa Kasi kung sabihin mo hindi ka na magkasala, unang Juan 1:8, kamajis, ginawa mong sinungaling ang Diyos. Yan ang ginagawa ngayon sa debate natin ngayon. Mga talata ko dito, mga letra po letra, ginawa mong sinungaling. Tapos ikaw, tama ka, hindi ka naman letra po letra, walang verbatim. Ikaw sinungaling, walang maniwala sa'yo dito. Kasi ikaw sinungaling ka, nagsulo ka nga, wala kang pangkatin Kulurum ka, paano ka maligtas kulurum ka? Hindi ka kasama sa gawa 20:28. Kundi isang kakilabot na naghinta ng paghukom. Ano yon? At isang kabangisan ng apoy na lalamon sa makaway. Tama nga yung pahayag 21:8 ko. Natalikuran naman ang Diyos, sabihin mo no, hindi naligtas. So ibig sabihin, papunta ka sa dagat-dagat ng apoy, pahayag 21:8, batay sa Hebreo 10:26-27. Kung magkasala ka, magkakasala ka pa Baka sa sunod na araw, manood ka sa porno ulit dyan, tapos magsalsal ka, nagkasala ka ulit. Tapos kung mamatay ka, mabilaukan ka, mamatay ka, punta ka ng langit. Eletropolito itong sinabi ng Diyos, babala nga to para hindi ka magkasala. Iwasan mong kasalanan. Hindi yan bintang sa amin, ginagawa mo yan kasi makasalanan tayong lahat dito. Pag sinabi mo wala ka ng kasalanan, tapos bukas hindi ka na magkakasala. Isa kang kasinungalingan, sinungaling ka na malaki. Unang Juan 1:8. Basa, isa Juan Apostol. Suryano ka dito tuloy ni Brad Alvin. Nagtunog Suryano tuloy ako dito. Kung sinasabi natin tayong walang kasalanan, ay ating dinadayang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ayan, napakaliwanag. Unang Juan 1:8. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ito hindi na siya magkakasala Hindi na siya magkakasala. Ay ating ginagawang sinungaling siya ang Diyos at ang kanyang salita ay wala nga salita sa iyo kaya wala kang letra po letra. No wonder wala kang talata sa Biblia, puro daldal mo, ikaw na ngayon ng Diyos, antikristo ka. Isa ka na sumulpot ngayon, antikristo, kalaban ng Diyos sa Biblia kasi mga aral mo sa demonyo, 1 Timothy 4:1-3, sa ama ng kasinungalingan ni Satanas, John 8:44, kinontra mo lahat ng talata ko, puro mga letra po letra. Wala kong dagdag, wala kong bawas, puro nagbabasa lang ako dito. Walang interpretation, walang pakahulugan. Ikaw puro ka explanation, wala kang talata. Labas ngayon, Diyos ka na pala, mas mataas ka pa sa Diyos, sinungaling ka, unang Juan 1:8. Hindi ka na magkakasala, magkakasala pa tayo. Kaya nga may katubusan, kaya palagi, kung magkasala ka, mag-repent ka, babalik ka ulit. Tapos natanggap naman ulit ang katubusan mo. May kondisyon yan. Sa'yo nga sabi mo, pangako, tapos sabi mo pa, daldal mo pa. Yung future sins mo, binayaran. Nasaan yun sa talata sa Biblia? Na magkakasala ko bukas, tapos binayaran ng Diyos. Dahil nabinyagan ako sa wanes. Tapos nanampalataya kayo ko kay Kristo. Tapos bukas mag-adultery ako, binayaran na yung bukas sa kasalanan. Kaya nga, gumagawa kayo ng kasalanan palagi. Kasi kinabukasan nyo na kasalanan, binabayaran na pala. Anong klaseng katarantaduhang aral yan? Ang tarantadong aral Hindi ko sinabi ikaw. Yung aral, anong kadimonyohang aral yan? Ang bukas pala, binayaran na. So kung binayaran ng kasalanan ko bukas, gagawa ko ng kasalanan kasi binayaran na nito ang Diyos. Grabe ka demonyohan yung tinuturo ng osas. Kayo galit na galit dyan ng mga lahat ng Kristiyano Kayo lang may aral na ganyan.
Kasi panluloko yan sa kapwa, panluloko yan sa sarili. Mantakin nyo, ang bukas mo na gagawin na kasalanan, binayaran na lang, future sins. O di gagawa ka ng gagawa kasi bayad na. Wala ka nang babayaran doon kasi bayad na ni Kristo. Ginawa nyo pala si Kristo, nagbabayad ng paggagawa nyo ng gawain ni Satanas. Alam ko naman, nagkakasala ka eh. Ngayon nga, nagkakasala ka, nagsisinungaling ka, wala kang talata dito, wala kang patunayan sa tindig mo. One save, always save. Pag nabasa ka, one save, always save, sabi ni Kristo, at ang mga apostol, panalo ka. Wala eh. Inamin mo lang verbatim. Sabi ng apostol, ligtas na kami. Tapos sa kaming natanggap ng katubusan ni Kristo sa kanyang dugo, nabautismuhan na kami, ligtas na kami. Wala kami eh. Pinagtagpi-tagpi mga talata, wala nga ligtas kami. 1:5-11-13. Wala namang sinabi na dito sa buhay. Dito sa buhay pa kami, natanggap namin. Pangako ngayon, pangako unang Juan 2:25, kailan? Sa susunod na buhay, pahayag 2:7-10-13. Pag nagsisi kayo hanggang sa kamatayan, bibigyan kayo ng buhay. Oh, hanggang sa kamatayan. Brother Alvin. Buhay ka pa eh. Sinungaling. Time's up, Brother Alvin. So, yun po, no, si Brother Alvin sa kanyang rebuttal stand. So, Brother Mark, dako tayo sa 7 minutes. Last cross-examination ni Brother Mark Umbao. Brother Mark? Okay. Brother Alvin, unang tanong ko, sigurado ka may sinabi ako na hindi na ako nagkakasala? Sigurado ka o hindi sigurado? Sigurado ako, naka-video yan, na hindi mo nagagawin yan. Kasi may pag-ibig ka na ng Diyos. Ibig sabihin, hypothetically, puro na lang gawain ng pag-ibig ang gagawin mo. Para kang sino dito na, you're a good lover. Sinungaling ka nga eh. No woman would trust you kasi nagsinungaling ka na kay Brother Alvin. You're not a good lover, so you can go to hell. Revelations 21:8. Nagsinungaling ka. Next question. Malawang tanong ko, naalala niyo po ba na sinabi ko, may isa sa kautusan na hindi ko masunod? Or dalawa, hindi ako pananagutin ng batas dahil wala na ako sa ilalim ng kautusan. Naalala niyo pa bang sinabi ko to? Para patunayan ko lang na pabulaanin yung sinasabi mo na hindi ko sinasabi hindi na ako nagkakasala. Yes, naka-record yan. Sinabi mo yan at mali ang sinabi mo kasi wala kang talata sa Biblia. Kontra yan sa talata ng Biblia. Kasi sa Biblia, Hebreo 10:26-27, wala nang hain at katubusan ng dugo ni Kristo pag nagkasala ka pa ulit. Yan ang sabi ng Biblia, kay may imperno ka kung hindi ka magsisi. Pahayag 21:8. Ngayon, nagsinungaling ka. Okay. Wala nang hain. Sundan kita sa Hebrew, yung talatang binigay mo. Si Peter, 3 beses siyang tinanggihan niya si Yahushua sa cross of Calvary. May ano pa ba? Makakapagbalik ba siya sa pagsisisi? Oo, hindi. Yes, kaya nga bumalik siya sa pagsisisi para maligtas ulit siya. Hindi naligtas na agad siya. Hindi katulad mo na nung hindi pa siya ikinatutwa na sa Kristo, ligtas na agad siya doon. Sa'yo, ligtas na agad. Kahit itutwa mo ang Diyos, ligtas pa rin. 2 Timoteo 2:12, kontra ka sa Biblia. Kaya pabalik si Peter, nagkasala naman ulit si Peter. 3 times, pagka inaway siya ni Pablo, Galatia 2. Bumalik naman siya kay Kristo. Linawin ko yun. Ulitin ko yung tanong linawin ko sa iyo kapatid sa Hebrew 6:4, sabi dito, di na maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ano ba ang pagkaunawa mo sa talata? Objection, moderator. Yes, kata time, anong objection, Brother Alvin? Ang style ito ni Mark Umbao, nagpaguryo-guryo ba? Ang ginamit ko talata, Hebreo 10:26-27. Hindi ko ginamit Hebreo 6:4-6. Gustong umiwas eh. Counter, Brother Mark? Hebreo 10 tayo. Ilatag ko tong talatang to kasi sabi niya, yung nagkasala na hindi na maaaring makabalik. Hindi, moderator, ang tanong dapat batay sa latag ko, sa sagot ko, hindi mag-imbento ka na hindi ko naman sinabi. Wala akong talata sa Hebreo 6:4-6, Mr. Moderator. Hebreo 10 ako. Natakot sa Hebreo 10 kasi hindi siya dito makatanong. Okay, makalusot, Moderator. Okay, Brother Mark. Pwede mong i-rephrase na lang yung tanong para... Sige. Sundan ko siya sa Hebrew 10 ba yun? Okay. Yan. Hebrew hindi, 10? Hindi ba yun? Yun talagang talata ko. I did not use Hebrew 6. 26 ba? Tama ba ako? Yes, 26-27. Tama ka. Sige, magtanong ka dyan. Sa baba niyan, sa Hebrew 10:29-30, basahin ko lang kapatid, sandali lang. Sa Hebrew
Hebrew 10, Hebrew 10:29 to 30, sabi ganito kapatid, premise lang to Okay, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol sa naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos? At umaring banal sa dugo at tipan na nagpapabanal sa kanya at umalikos na sa espiritu ng biyaya. Okay? Sa 30, okay? Sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi sa akin, ang paghiganti ay yung paghukom dun sa yung sasabi mong sinasadya. Okay? Ano ang tinutukoy nito? Ito yumurak sa ebanghelyo, yung tawag na 29, yung nagpapabanal sa iyo, yung Holy Spirit, yung pagtubos sa iyo. Yung ba ang tinutukoy nung Hebrew 10:26? Oo, hindi. Yes, kasi hindi mo binasang 26, pagkakasala yun, yung ginawa mong kasinungalingan, kasalanan yun. Sapagkat ang ating sinasadya, ang pagkakasala, pagkatapos ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, wala nang haing natitira tungkol sa kasalanan. Sa 31, kakalyabot na bagay, mahulog sa kamay ng Diyos sa buhay. Kanina sa John 10:28, sabi mo, hindi ka na mahulog sa kamay ng Diyos. Pwede ka pala mahulog pag nagkasala ka ng sinasadya mo. Hebrew 10:31, kaya sa impyerno ang destinasyon mo. Next question. Ibig sabihin, pag nagsinungaling ka kapatid, next question, pag nagsinungaling ka kapatid, nag-accident na, nakagawa ka ng isa sa mga pinagbabawal sa 10 Commandments, hindi ka na maaaring makabalik sa pagsisisi? O hindi? Wala kong sinabi dito sa Hebrew 10:26, yung sinadya mo tapos hindi ka magsisi, sigurado ang destinasyon mo apoy, pahayag 21:8 at Hebrew 10:31. Isabi mo kanina sa John 10, hindi na mawalay sa kamay ng ama, ng anak. Dito mawawalay pa pala, mahulog ka kung nagkasala ka na sadyain mo. Kung sadyain mo manood ng porno ngayon at magsalsal, bukas mamatay ka, diretso ka sa impyerno. Next question. Hindi ka ligtas. Gamitin ko yung salita mo kasi yung sa Hebrew 6:4. Wala kong ginamit nga Hebrews 6:4. Wala kong ginamit, Mr. Moderator, objection. Hebrews 10:26-20. Hindi kasi latag, may rules kasi tayong moderator Kaya that is unfair kung hindi ko ginamit na talata tapos ipukol niya sa akin moderator. Naipalabas sa ginamit ko. That is unfair. Sa dahilan, naka-post yung time na rin 2 minutes and 14 seconds. So ang tanong ni Brother Mark regarding o nagre-refer doon sa inilatag ni Bro Alvin. Yes, hindi ko nilatag yun. Hebrews 6:4. Dinidilay ni Brother Alvin na hindi niya nilatag yan, Brother Mark. Yes, so, yes. paki-rephrase na lang yung tanong mo. Kung yun pa rin yung tanong mo, pero i-rephrase mo na lang, ibahin mo yung pagkaka-question. Yes. Okay, Brother Mark? Brother Alvin, ito lang tanong ko. Kung may mababasa ako na kapag tumalikod ka na, hindi ka na ibabalik sa pagsisisi. Si Peter na yung kinikilalang Pope, ay hindi na maaaring makabalik. Tatanggapin mo yun ba o hindi mo tatanggapin? Hindi ko tatanggapin kasi si Peter sa buhay dito sa Biblia tumalikod, bumalik. Itong tinutukoy dito na tumalikod, yung hindi nagsisi tulad mo, hindi ka nagsisi dyan sa osas mo. Kahit kasinungalingan yan. Hindi ka nagsisi na nanood ka ng porno tapos para sa'yo, hindi ka nagkasasala. Tapos ligtas ka pa rin, sinungaling ka. Pahayag 21:8 ka, ikaw yung tumalikod dito sa Hebrew 6:4, Hebrew 10:25-26. Next question. Ikaw yun. Next question ko kapatid. Sa mo mabasa yung tumalikod dahil hindi nagsisi dahil sa osas. Sa mo nabasa yan na yan ang basihan ng hindi sila maaaring makabalik sa pagsisisi dahil naniniwala sa osas. Sa mo binasihan. Yes, yung pagsinungaling mo, unang 1:8 ka majis. Magkakasala ka pa. Ito, pag hindi ka nagsisi dyan, osas ka, tapos gawa ka naman ng katarantudo ang kasalanan, di impyerno ang puntahan mo. Sabi mo naman, magkakasala ka pa pala, hindi ka pala pwede tumigil sa pagkakasala. Kung hindi ka magsisi dyan, kahit osas ka, nabinyagan ka na, punta ka pa rin ng impyerno, pahayag 21:8. Next question. Yung binigay mong talata, pag wala tayong nabasang dahil sa osas yun, aaminin mo sinungaling ka kapatid? Hindi ako sinungaling kasi wala kang nabasang osas. You have to prove, hindi mo baliktarin na ako ang magbabasa ng osas. Tarantado ba ako magbabasa ko ng osas dito? Wala nga osas dito sa Biblia. Ang nandito sa Biblia, unang 1:8, makasalanan ka at nagsinungaling ka. Kasi kung hindi mo aminin magkakasala ka pa bukas, sinungaling ang Diyos para sa'yo. Dito kami sa Diyos, ipapunta ka lang kasi sinungaling, papunta yan sa apoy, pahayag 21:8. Revelation 21:8. Next question.
Next question. Aaminin mo kapatid na wala akong sinabing ang mga OSAS hindi magpapatuloy mag-PS, maglingkod, magawa na mabuti. Meron ba ako sinabi na hindi magpapatuloy? O meron May o wala? May claim ka na ang OSAS, pag OSAS ka na tulad mo, ikaw mismo, na hindi ka na magpapatuloy sa pagkakasala. Yun ang sabi mo. Pero sigurado ba kami, hindi naman nakikita buhay mo. Kung nanood ka ng porno kahapon, para sa'yo pala, binayaran na ni Kristo panonood mo ng porno. Halimbawa lang, napaka-demonyo yung aral na yan. Mantakin mo, gagawin ang bukas mo na kasalanan, binayaran na ni Kristo. Wala yun sa Biblia eh. Time's up, Brother Alvin. So, medyo uminit yung labanan natin. So, yun po, no, ang last cross-examination. So, dako tayo sa summary conclusion. So, as usual, mauuna ang ating negative side sa summary conclusion. Okay, Brother Alvin, 5 minutes. Okay, maraming salamat, Brother Ross. At dito, talaga si umiiwas yung talata hindi ko ginagamit, doon siya gustong lumusot ka para makalusot lang siya. Hindi talaga pwede matabunan ng katotohanan maliwanag talaga. Brad Mark, bakit hindi pwedeng tanggapin mo ngayon ang buhay na walang hanggan habang buhay ka pa dito? Pangako pa yan, ang katuparan na matanggap mo talaga literally doon na sa sunod na buhay sa langit. Bakit? Ito ang dahilan, makinig ka ha para matuto ka at lahat ng mga osas dito. Genesis 3:22, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao ay naging parang sa atin na nakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ng kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailan paman. So kung bibigyan ka ngayon ng buhay na magpakailan paman, makasalanan ka, patuloy ka, walang hanggang paggagawa mo ng kataruntuduhang kasalanan, mga kademonyohan. Di man rape ka na kasi hindi ka na mamamatay uri yan ng aral demonyo, 1 Timothy 4:1-3, John 8:44. Walang usas makasalusot sa chief apologist sa simbahang Katoliko. Bugbog talaga, sarado yan. Ipahiya ko talaga yan dito sa madlang people. Genesis 3:22. Kaya ito sinusunod, nangopya yung ibang Kristiyano, sinunod ang Katoliko na walang usas. Kayo walang usas ang usas. Ikaw, kulurum ka pa, lumabas ka pa dyan sa pangkatin mo. Ano pang sigurong kasalanan mo? Baka may kinalikot ka dyan na babae, tapos sabihin mo na pupunta ka ng langit dahil usas ka na. Hebreo 10:26. Sa 31, kakikilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos. Galing ka sa kamay ng Diyos, nahulog ka dahil sa pagkakasala na sinasadya mo. Hebreo 10:26-27. Hindi kontra yun sa kondisyon ngayon sa John 10:28-29 na hindi ka na mapupuksa, hindi ka na malilipol kung nandyan ka sa kamay ng Diyos. Paano kung lumabas ka sa kamay ng Diyos? Tinalikuran mo ang Diyos, ginawa mong kasalanan. Di mapupuksa ka nga kaya lumabas ka sa kamay ng Diyos. Ano yung sentensya? Kundi ang kakalabot na paghintay ng paghukom ay yung sentensya at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway-kaaway ka na nga ng Diyos Kung maging kaaway ka ng Diyos ngayon, ibig sabihin, sentensyado ka sa apoy. Kaya nga, magbantay ka na hindi ka gagawa ng malaking kasalanan kasi kung mamatay ka in a state of mortal sin, sigurado, sentensyado ka sa apoy, sabi sa Biblia. Hindi ni Brad Alvin. I-review mo yan, Hebrews 10, 26, 27, 28, 29, 30 hanggang 31. I-compare mo sa John 10, 28, 29. Di ba lalabas? Conditional yung John 28, 29. Kasi kung tama yung interpretation mo sa John 10, 28, 29, lahat pala ng reliyon na Kristiyano, puro na tayo ligtas dito, pati makasalanan na Kristiyano. Ano yung kademonyohan? Di magagawa din ako ng kasarili kong reliyon. Magtatatag din ako tulad mo, Mark, na nagsarili ka, di magsarili din ako kasi magkikita din tayo sa langit. Anong katarantaduhan isa lang talaga ang paraan ng kaligtasan. Ang paraan ng kaligtasan ito. Sabi ni Kristo, hindi pakainin, hindi bibigyan dito ng bunga kasi hindi tayo mamamatay forever dito sa lupa tapos magkakasala tayong palagi. Yun ang 1:8 kasi magkakasala talaga tayo, sabi ng Diyos. Tutulan mo ang Diyos o pahayag 2:7, kama 10, kama 13. Basahin natin. Ang may pakinig ay makinig o makinig ka, Mark, sinabi ng Espiritu sa iglesia. Ang magtatagumpay, siya kung pakainin ng punong kahoy ng buhay. Saan? Sa paraiso ng Diyos. Nandito ka na ba sa paraiso ng Diyos? Wala namang paraiso ng Diyos dito sa lupa. Sa Diyos. O magtapat ka hanggang kamatayan. Buhay ka pa At bibigyan kita ng putong ng buhay. O doon pa doon sa langit, sa paraiso ng Diyos. Kaya nga pangako pa dito, na Juan 2:25. Ang pangako natanggap mo na. Sabi mo, natanggap mo na. Wala naman sa Juan 5:11-13. Pangako ngayong Juan 5:11-13, matutupad doon sa langit. Buhay ka pa
Ibuhay ka pa, natanggap mo na, mamamatay ka pa eh. Kasi sa Genesis 3:22, pag natanggap mo na talaga ang buhay na walang hanggan dito sa lupa, kayong mga osas, makinig kayo, maghunos dili kayo, hindi na sana kayo mamamatay. Umpisa ngayon, Genesis 3:22, mamamatay pa kayo. Ibig sabihin, hindi nyo pa talaga natanggap literal ang buhay na walang hanggan dito sa lupa. Mark, sorry to tell you, bagsak ka talaga dito, nahawa ko sa kaluluwa, magsisi ka. Mark 1:15, Marcos 1:15, sabi ni Kristo, magsisi ka, Mark. Kasi kung hindi ka magsisi dyan kasinungalingan mo, nagsasarili ka na, wala ka ng reliyon pala, wala ka ng pangkatin. Diretso ka na sa Diyos, wala ka ng pagtitipon dyan, sa Hebreo 10:25. Hindi ka listado, kulurum ka. Bagsak mo ang mga kulurum, bagsak dyan sa impyerno, mga sinungaling. Revelations 21:8, Hebrews chapter 10 verse 27, at marami pang talata sa Biblia, John 15:6. Kaya nga nakaano ka, sanga ka sa punong kahoy, kung matanggal ka sa sanga dahil sa kasalanan. Saan? Apoy! John 5:15-6, isusunugin ka yung mga basura ng mga sanga na putol sa kahoy. to Timothy 2:12, letra po letra, maghahari ka, yan ang pangako, buhay na walang hanggan. Kung patuloy ka sa Diyos, magsikap ka hanggang sa katapusan, Revelations 2:10. Paano pagtalikod ka, tatawa ka ng Diyos, impyerno ka, payag 21:8. Time up, Brother Alvin. Okay, ready ka na ba, Brother Mark, for the summary conclusion for 5 minutes? Teka lang. Okay, Brother Mark, 5 minutes. Okay, simulan na po ako, no? Yes, Hebrew 10:26 yung kaninang binanggit niya, yung sinasadya yung kasalanan, nahulog sa kamay ng Diyos. Okay, ipabaan mo ng ano yan, kaya tinanong ko sa kanya to, 29-30. Sabi dito, ang tinutukoy nung nalaglag sa kamay ng Diyos, yung yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo. Sino yung hindi nag-aaring banal sa dugo? Yung mga tinubos ni Yahushua, dun lang sa time na sila na born again lang. Hindi sila kabanalan nila, yung katubusan ni Yahushua, sila talaga yung nahulog sa grace sa kamay ng Diyos. Ang linaw sa 29-30, sabi sa 29, no, yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila. Okay, osas na osas to hindi naintindihan ni kapatid to, pabor sa osas to. Bakit? Kasi ang yumuyurak sa dugo ni Yahushua, yung sabi nga hindi siya naging banal hanggang sa nagpatuloy to, nakamtay walang hanggang katubusan. Marami pa supporting verse to napakarami ito sa anong talata to? sa Hebrew 9:12, Hebrew 10:14, yan yung mga talatang yan. Ano yan? Eternal redemption yan. Bakit ganoon? Bakit tama-tama yung ginamit na talata ni Brother Melchor? Ano talaga to? Osas. Hindi naintindihan ni kapatid Nalaglag sila sa kamay ng Diyos dahil ang niyurakan nila ay yung hindi daw umaaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanila. Kasi kulang, kailangan mong kumpisal, kailangan mong magpakabanal, kailangan mong may umasa sa purgatorio, ipadalangin ka ng mga kamag-anak pag namatay ka. Kulang yung pagpapabanal ni Yahushua. Tapos lahat ng sinabi niya, bintang. Sobrang lahat yung sinabi niya, bintang. Na ako daw na nagaganito, nagaganon. Grabe. Nakakalungkot na lang. Sige, okay lang naman kapatid. Ako naman, aminado naman ako, hindi ako perfecto, nagkakasala pa rin ako. Pero ang ginagaranti ako, gumagawa ako ng kautusan, nagpapakabanal ako, nagpapakabait ako dahil ligtas ako. Hindi ako pananagutin ng batas. Kayo kasi nasa ilalim kayo ng batas Kaya lahat, isa lang hindi nyo masunod. Gaya yung sabat hindi nyo nasunod. Sigurado nang ang diretso nyo ay impyerno dahil sabat nasa 10 commandments, hindi nyo nasunod. Di ibig sabihin, diretso agad kayo sa impyerno. Magsisisi ba ang Katoliko sa pag hindi pagsunod sa sabat? Hindi, kasi sa palagay nila tama yung hindi pagsunod sa sabat. Anong ibig sabihin? Isa sa kautusan na hindi mo nasunod, buong kautusan hindi mo nasunod. Pero sa mga ligtas, hindi. May isa kami hindi masunod dyan, may 2, 3, hindi kami masunod dyan. Ligtas pa rin kami kasi sinusunod namin ang kautusan dahil ligtas kami. At yung kaligtasan na yan ay
ang Diyos ang nagpapabanal sa amin, ang nag-aaring banal sa amin, hindi yung gawa namin. Okay? Dahil nagmahal kami, nasunod namin, automatic. Hindi naman kami, hindi naman kami ang tawag ito? Yung, pwede namin paputol ng buhok, pwede kami kumain ng kahit anong pagkain. Hindi namin sunod yan. Hindi kami pamananagutin ng batas kasi magmahal ka lang, nasunod mo na eh. Magmahal ka lang, nasunod mo ang buo, hindi kalahati, hindi 1/4, buong kautusan. Nagmamahal kami sa kapwa namin. Nagmamahal kami sa Diyos. At dahil sa pagmamahal na yan, nagpapatuloy ka. Bintang na naman yon. Bintang na naman na hindi kami nagpapatuloy. Nagsusumikap kami magpakabanal dahil nagmamahal kami. Hindi kami nagsusumikap magpakabanal dahil para maligtas. Walang maliligtas doon, kapatid. Yun na nga yung ginawa ni Yahushua sa Cross of Calvary. Yung hindi mo magagawa, ang Diyos na ang gumawa sa iyo. Ang gagawin mo na lang, mahalin mo siya at mahalin mo ang kapwa mo. Pag minahal mo ang kapwa mo, yung ayaw mong gawin mo sa sarili mo, ayaw mong gawin sa kapwa mo. Kaya nagpapatuloy kami, nagtitiis kami, nagmamahal kami, gumagawa kami ng kabutihan. Kaya lahat ng sinasabi ni kapatid, dami niya talatan namin, pabor sa akin lahat yun kasi ginagawa namin. Kaya lang ito kaibigan natin, mahilig lang magbintang. Sana lang, tauhan ating kapatid, ano siya ng Holy Spirit, himukin siya ng Holy Spirit na ma-realize niya yung pagbibintang ay hindi tama. Nakakagawa kami ng kasalanan, pinapalo kami, pero hindi kami maiimpyerno. Pinapalo kami, Okay, thank you. Thank you very much. Walang talata. Yun po yung last summary conclusion sa pagitan nito ni Brother Alvin Gitamundok at Brother Mark Umbao. Huling nag-present ng summary conclusion si Brother Mark Umbao. So greet natin si Brother Luther Di Parini mula sa JW. Maraming salamat sa pagantabay. So 3 minutes for closing remarks. Unahin natin si Brother Alvin. Brother Alvin, 3 minutes. 1 minute lang, Bradros, kay mahaba na, tapos more than midnight. So maraming salamat ulit sa iyo sa pagiging moderator at operator dito sa PDA, Philippine Debaters Association, at sa ating mga kasama dito, Brother Parin, JW, si Mark Umbao na solo na to siya, no, sa kanyang paninindigan as born again. Hindi ko maalam kung anong title nito eh. Tapos sa ating mga kababayan dyan na nakikinig sa atin. By the way, Mark, Melchor ka sa akin. May crush ka ba kay Melchor? Hindi ako si Melchor, si Brother Alvin ako. Hanggang dito na lang, Brad Ross. Ang mga tao na bahala maghukom. Okay, salamat, Brother Alvin. So, bigay natin kay Brother Mark Umbao. Brother Mark? Ayun. Masasabi ko lang po, tayo po ay patuloy mag-aral ng kanyang salita. Saliksikin natin siya habang may panahon pa, hanggat masusumpungan pa natin siya. At yun, maghari ang pag-ibig sa ating puso. Yun naman ang importante, yun naman ang tinupad ni Yahushua, di ba? Naparito siya para tayo ay magbunga ng pag-ibig. Ang kautusan, tinupad niya sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya, yun po, magpatuloy po tayo sa pagsasaliksik, pag-aaral. Kaya yun lang po. Ano niyo po? Timbangin niyo po. Wala pong tama, wala ko sasabi ako yung tama or si Brother Alvin ang tama. Pag timbangin niyo po, ang nawa, ang Holy Spirit, ang hindi kung sinong magisterium o sinong scholar o sinong kundi yung Holy Spirit ang sa inyo, mag-guide, ang magkabay. Yun lang po. Maraming salamat. Mapagpalang gabi. Salamat. Okay, Brother Luther, baka meron kayong gustong sabihin? Congrats bro sa inyong dalawa. Si Ravi talaga bilip ako dyan. Salamat. Okay, maraming salamat sa inyong panonood, Brother Alvin, sa partisipasyon, Brother Mark, and Brother Luther. So ito po si Aaron Castros, Philippine Debaters Association admin host and moderator. Maraming salamat sa lahat. Good night and God bless. Salamat. Welcome.